Kung aware po kayo, meron pong malaking issue po na po sa marami pong scandal po regarding sa certain pastor na nagtuturo po na supposedly ay hindi ko siya biblical na karuan. And sa aking hindi pong hinilay-nilay sa mga nakaraang mga araw po preparing for this message, I felt that it was necessary for us na i-address yung issue po ngayon. Hindi ko napapangalanan si Pastor kasi kilala niyo po siya. And especially yung isa niyang mentee, tinuturuan. Pero ang malaking issue ngayon is yung nagtuturo na pastor ay sikat po siya at leader po siya ng isang malaking congregation na dito po sa Pilipinas. You might be listening to him, you might be reading his books, pero hindi po yun yung aking concern po ngayon. Ang concern ko sa akin is yung kanya pong recent na kanya pong mga katuruan regarding sino ba ang tatay ni Jesus? Diba? Totoo ba na ang tatay ni Jesus ay si Elyon? Sino ba si Elyon? Sino ba si Yahweh? Si Yahweh na Diyos lang ba siya ng mga Israelita? O siya ba yung Diyos na tinutukoy dito sa Bible? Totoo ba na ang Diyos sa Old Testament may accusations that the Lord is a liar? Si Yahweh has deceived me. Ayan. Totoo ba na lagi lang siyang galit? Totoo ba na hindi siya nagpapatawad? Yung pag-aaral po natin yan is na magandang love and forgiveness. Actually, part po siya talaga ng series. Pero, nag-realize ko na siguro nagdaan ng Panginoon na dumating tayo sa puntong ito na binili yung ating pong konteksto ng ating pong sitwasyon. So, pag-aaralan po natin mula sa passage, na is it true that there is a difference between the God of the Old Testament and the Jesus of the New Testament? Kasi, yung pinaka-issue po sa katuruan na binibigay po ngayon ni Pastor is yung tinatawag po na dualism. Sa Star Wars, kung nanonood po kayo ng Star Wars, the light side of the Force. Nandiyan yung mga bida. So, alam mo kung sino yung bida kapag kaputi or light colors yung kanilang mga suot. Pagka yung suot nila, medyo gray, medyo brownish, merong mga halo na kunyari, white yung ilalim, black yung pang-ibabaw. Alam mo, merong mga moral gray areas itong character na ito. Pag alam mong kontrabida siya, naka-black. For example, si Darth Vader, naka-black siya, yung kanyang Dito na sa kabilang side, si Luke Skywalker, naka-puti. So, yun yung example po ng dualism. So, ngayon, dito, itinuturo ko ngayon ni Pastor, there's a certain dualism daw po in the Bible. Old Testament versus New Testament. Light versus darkness. Anger, an angry God versus a loving God. So, yung loving God na yun is personified daw as Jesus. Samantalang dito, yung angry God, yung angry God daw is pinangalanan niya as God. So, tingnan po natin sa ating pong pag-aaral na yun. Dito po and I think this is also relatable po sa ating pong passage po na binasa ko. Kasi John wrote, di ba, kung naalala po niyo yung background ng sulat ni Juan sa mga taga-Efeso, isa sa mga kinokontra po ni Juan dito, yung sinulat niya ito, is yung mga false teachings sa loob ng church. Specifically, Gnosticism. Kung naalala po ninyo, yung pagiging Gnostic, ibig sabihin, naniniwala ang mga Gnostics na puro ang ating pong espiritu. So kahit anong gawin mo, mag-walwal ka sa buhay mo, mag-enjoy ka, yun, mag-inuman tayo after
Wala mangyayari sa espiritu mo kasi yun nga. I'll fly away. I'll fly away. So, ganyan yung parang yung paniniwala ng kids. Hindi ba magiging pure ang espiritu mo? However, that teaching, yung dualist na teaching na yun, ay makikita din po natin dito po sa hindi naman actually dualist itong ni John. But yung contrast between someone who is of God and someone who is not of God. Yung tao na pinatawad, alam na pinatawad siya ng pagmamahal ng Diyos. At yung tao na hindi siya talagang hindi niya kinikilala si Jesus na nagpapatawad sa kanya. So, ilagay po natin yung lahat po ng ito in the back of our mind sa ating pong pag-aaral. Gusto ko na po na i-address po yung mga katanungan bago po tayo mag-speak. First is, bakit importante ang pagmamahal sa isang Kristiyano? So, hindi lang sa presyo ng gasolina, presyo na importante ang pagmamahal, di ba? Importante po sa atin ang pagmamahal. Refer pag-aaral po natin previously sa pagmamahal po sa atin po mga kapatid, both sa kapatid po, kapatid sa pananampalataya, as well as kapatid natin physically. Balikan po natin yung word na ginamit ni John, that to love one another. Yung word po na ginamit na po is agapaw, which means na magmahal as si Kristo yung namumuhay sa atin. Christ living his life through the believer. Hindi ito yung pagmamahal na, ay, love ko si Stel, diba? Love ko si Stel, or love ko si Justin, ng SB19. Hindi siya yung ganun klaseng love, or hindi lang siya yung basang love dahil he makes you feel good. This person makes you feel good. Ito yung love na yung katulad ng love. Katulad, si Myla, for example, diba? Dadating sa point na si Myla, napakakulit. Ngayon, di ba, cute-cute pa yan? Cute-cute pa yan. Diba? Dahil pag dumarating dito sa point na sumasagot na siya. Diba? Na yung sumasagot siya. Participate si Myla. Pero dumating sa point na hindi ko na siya papagsabihan. Diba? Mamahalin mo pa rin ba siya? Diba? Yun ang agapaw, which is to love that person, despite that person's yung mga pagkukulang niya, despite yung magiging yung natural tendency natin mga tao to rebel against authority, to rebel against God. Diba? That is to love selflessly. Agapaw means na willing ka na ibigay to the point na willing ka na ibigay as Christ did for us. Sinabi rin ni John para ipakita at paalala sa mga Kristiyano, yung mga kausap na before, as well as sa atin, ay importante na mahal natin mga kapatid. Ito kasi yung disenyo ng Panginoon. God did not create us out of a vacuum. God did not create us na sige, kung naglalaro po kayo ng Sims, mga naglalaro ng Sims dito, diba? Gagawa ka ng character, tapos i-level up mo siya. Without giving ko, dun sa mga characters, tinatawag na NPC, non-playable characters, yung characters sa paligid ng character mo. Ang importante sa'yo, i-level up mo yung character mo. Kaya dumarating doon sa point na yung ibang mga gamer, binibenta nila yung na-level up nila ng character for fights. Alam mo yan, diba? Kasi pinagkakakitaan nila, hindi gano'n ang plano ng Panginoon sa atin na i-level up tayo ng isa-isa. Diba? Ang plano ng Panginoon sa atin is that we grow together. Ang plano ng Panginoon sa atin is that we grow tayo, sama-sama, that we grow in love, more and more in love with God. Ito ang disenyo ng Diyos. Yung pagbubuo ng komunidad sa mga sumasamba sa Kanya. Kung naalala ninyo yung pag-aaral natin sa 1 Peter, diba? Sinabi ni
Peter that you are a royal priesthood, you are a chosen nation. Pinili tayo ng Panginoon, not to say that we are superior than the others, but to show na yung pagpili ng Panginoon, the act of choosing, that is His mercy, that is the way that He shows His love. Paano, bakit natin kailangan ng forgiveness? Diba? We think about forgiveness as something na we take forgiveness for granted. Pag yung natin, nakabasa ng tingnan. Tapos sabihin nila na, sorry, I love you, mommy. Papapapit-pit pa na, di ba? I love you, mommy. Mabel na ba yung mata, di ba? Tapos, yung, gusto mo ba napitan yung anak mo, or ano, pero yung pukunin niya yung loob mo, pero, ano eh, parang gano'n lang ba? Yung idea natin with forgiveness. Remember yung pag-aaral ko natin last week, yung pong word na ginamit ni John was ikayosune, right? Which means righteousness or justice. And, ibig sabihin, term na yun is righteousness kung ano ang tama sa paningin ko ng Diyos. There is a certain standard na kailangan habutin to be considered as righteous. What is approved sa mata ng Panginoon? And, titignan po natin yan later, pero yung binanggit kanina dun sa passage, si Cain. Bakit ba mali si Cain? Diba? Kasi nagkamali siya, hindi lang sa offering. Kasi nagkamali siya sa tinatay ng kapatid. Diba? Dumating siya sa point na kailangan yung matayin yung kapatid niya. So when we talk about forgiveness, the need for forgiveness, ito ay kasi dahil ng violation. May paglabag dun sa standard ng di kayo sundin. Merong standard ng Panginoon, hindi lumabot or na-violate yung standard ng Panginoon. Kaya kailangan ng forgiveness. Kailangan ng pagpapatawad para ma-solusyonan yung naging sitwasyon. Para solusyonan yung pagkasira ng tiwala. When we violate God's standards, we break His trust. The same way na tayo sa mag-asawa. Kapag ang isang party nahuli na or napatunayan that one of them is being ungrateful, merong tiwala na masisira doon. Mahirap sa asawa na magtiwala. Sorry, patawalan na ako. Kailangan work on nung nakasakit na party, yung tiwala na nasira. So, paano po natin ngayon iintindihan yung sulat ni John sa mga Kristyano sa Efeso? First is, tandaan po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng standard, the standard of love and righteousness. He sets the standard. Sa kanya po nagdadaling. Ang question po na nais po natin sagutin dito is, totoo ba na yung Diyos ng Old Testament, iba sa Jesus of the New Testament? Totoo ba na si Yahweh, Diyos lang ng mga Israelita? Or si Jesus ba yung tunay na Diyos? Is He better than Yahweh? Sabi po dito sa 1 John chapter 3, verses 11 to 12. This is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. Ibig sabihin, simula pa, ang nais ng Diyos, ang mensahe na ibigay sa atin ng Diyos is that we should love one another. Hindi sinabi ng Panginoon na kill each other. Ang pinaka-mensahe ng Panginoon is that we love one another. Sinabi sa Leviticus 19, verse 18, you shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. Napaka-basic. Pero, when we think about yung relationships natin sa bawat isa, to love your neighbor as yourself means na maging gracious tayo sa iba. Yung kapitbahay nyo na papa-jealous ng kanilang aso sa katawan ng bahay mo, papatayin mo ba siya dahil nagkakalat yung asawa yun?
Yung aso, nagkakalat yung aso niya sa karahan ninyo. Diba? Una, approach natin siya na ganitong sitwasyon. Pag nagpa-persist pa din, we will sabihin away na siya. Ang nais ko sa atin ng Panginoon, hindi na naman ibig sabihin na para magpapapi ka na lang. Diba? Kundi, find a solution, find a way na hindi masisira yung relationship niya sa isa. And that is the better way sa standard po ng Panginoon. Hindi ko po kaya i-explain yung lahat ng mga issues nitong nakaraang linggo sa loob ng maikling oras. But we see here po sa passages, and actually, yung sa akin pong binasa kanina, sa Psalm 103, the Lord is merciful, but He is gracious, slow to anger, He is compassionate. And actually, binanggit yan una ng Panginoon dito po sa Exodus 34 verse 6. Ginamit ko po yung NLT dito, the Living Translation, to show us that Yahweh, di ba? Yahweh is, sinabi po ng Panginoon, Yahweh is derived from, sinabi ng Panginoon na, I am who I am. This is from the Hebrew Yahweh. Diba? I am who I am. Ako, sino ba ako sinasabi ng Panginoon? So, yung sabihin, sinasabi ng Diyos that we cannot dictate who we want God to be. Kung sinabi ng Diyos na ganito siya, ako ito. Doon pinapakita actually ng Diyos that He is above us. That He is more authoritative than us. He is sovereign than anyone of us. Mga creation na po tayo. Mga creation na po tayo. Pero dito pinapakita ng Panginoon, I am Yahweh, the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Pinapakita ng Panginoon, ito yung nature niya. Ito, kasi ano yun, tingin kasi natin, and base dun sa ating mga previous ko na pala, na parang, yung conquest of Canaan, naalala ko ninyo, pag-aaral din natin ng Joshua. Dahil sinaksyon ng Panginoon na sa Ubed, ang Kanaan, what we now know as Palestine, na patayin yung lahat. And we do know sa ating pag-aaral na hindi naman actually namatay lahat. Diba? It worked against the Israelites kasi hindi sila naging faithful sa original. But at the same time, it also shows God's grace na hinayaan niya sa si Rahab. Diba? Na dahil si Rahab, naniwala siya sa Diyos ng mga Israelita, hindi siya kasamang pinatay. Diba? And she also became an ancestor of Jesus Christ. Diba? Na makikita po natin na kung makakasa isip natin that God is a vengeful God na kailangan patayin niya lahat ng tao. Diba? And actually, dun sa mga sermon excerpts na ginagamit itong controversial pastor nito, out of context po, sa totoo lang, yung paggamit niya po ng mga scriptural references. We need to see the Bible in its full harmony. Wala Genesis hanggang Revelation, meron po siyang harmony. We can take mga passages lang to say na, ay ganito siya, ay ganito si Jesus. Meron din actually siyang in-endorse na translation called The Names of God. The Names of God na Bible uses yung Hebrew translation. For example, when we say, ang mga Hebrews kasi nun, hindi nila practice na isulat talaga yung pangalan ng Panginoon. So they will refer to His attributes. For example, when we refer to the God Most High, ang gagamitin na term is El Elyon. Pero actually, yung pinaka-complete na term is Yahweh El Elyon. This is also where we get the term Jehovah. Jehovah Jireh. May iba sa atin na we refer to that as, you are not Jehovah Jireh. You are God my provider. You are Jehovah Rapha.
You are God, my leader. You are Jehovah Rapha. You are God, my banner. Jehovah Nissi. So, when we refer to the names of God, hindi yun actually pangalan mismo na Panginoon, but we refer to His attribute. And that is how the Bible is written. So, hindi siya yung katulad na Mon. Mon, Pogi. Whenever to Pastor Mon, Pogi. Pastor Mon, cute. Diba? Hindi mo siya makikita na actual na name. Diba? But, Elyon, El Shaddai, Adonai, Lord, the Lord of hosts, meaning na siya yung may control ng lahat-lahat. Siya yung pinaka-pinuno ng lahat-lahat sa buong creation. Yung lahat ng mga anghel. When you think of a very, very powerful being, yun yung gusto ipadama ng mga terms na ito. Adonai, El Shaddai, Jehovah Jireh, yun yung mga gusto mong iparating ko sa atin. Pero, dito, when we think of God as someone who is a person of love and righteousness, it's best actually if you go to the writings of the prophet. Makikita niyo sa mga sulat pa. Pinaka-pisit point dito, Hosea. Basahin po yung Hosea. Si God ay kinumpare niya sarili niya sa isang lalaki na iniwan ng asawa. Diba? Sinabi ng Panginoon na ikaw, Israel, parang babae na, pasensya na sa term, masyadong malandi. Diba? Naghahanap ka ng pag-ibig sa ibang tao. Binabayaran mo pa sila para bigyan ka ng masiyahan. In short, prostitute. God is accusing Israel of prostituting. So, saan ka makakakita ng ganong klase ng isang relationship, ng isang Diyos sa mga tao? Diba? God is a very jealous God kasi it shows that how much He loves us. He is jealous because He does not want us to harm ourselves. Kasi alam ng Panginoon na kaya-kaya natin gawin yun sa sarili natin. Kaya-kaya natin gawin yun. So, mag-ingat po tayo kasi iba yung standard ng mundo sa standard ng Diyos. Sa verses po na pinakita ko sa ating kanina, i-establish ng Diyos He is the right standard for love and righteousness. So therefore, yung standard na yun, that's why we need forgiveness. Kasi that standard is most likely, hindi pala most likely, that standard is already broken. Sinukay na po natin yung standard po na yun. Pag-iingat po tayo, kasi yung standard ng mundo, iba sa standard ng Diyos. Sabi ni John, do not be surprised, brothers, that the world hates you. The world will hate us. Actually, dumating nga sa point na itong si controversial pastor na ito. Sinasabi niya na yung mga taong pumunta sa atin, galit sila sa Diyos. Sino yung Diyos ang tinutukoy mo? Diba? Sino yung Diyos ang tinutukoy mo? Kapag ang church, ang isang church, ang filosofia, you and me against the world, medyo magkakanabok tayo. Kapag tinuturo na po namin po dito na kalaban natin silang lahat, medyo sigurado ba tayo sa sinabi ko. Kasi sinabi ng Panginoon that our struggle is not flesh and blood against powers and principalities, spirits in the air, mga spiritual na mga beings that are, lahat po na ito ay ginagawa po nila para hadlangan ang gawain ko ng Panginoon. And dito, sa passage po natin, di ba? Sa Genesis chapter 3, verse 1, sinabi ng Panginoon, di ba? Sinabi ng Panginoon, kina Adam and Eve, pangunahan niyo, pangalagaan ng buong creation. Pero kung makakain yung prutas, nagbabawal ng prutas,
Tapos, biglang sinabi ng serpent, did God really deceive? Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag mong gawin yun? And ever since, gusto ng tao na maging Diyos. Dahil din sa sinabi mo, sinabi ba talaga ng Diyos? And, case in point, di ba? Ang mundo natin, gusto na mag-set ng standard, on their own standard. For example, yung LGBT, ano mo yun? LGBT issue. Sabi nila na, all fashion na yun, na lalaki at babae. Pero bakit ba nag-order ka ng t-shirt? Male and female lang yung sizes, di ba? So, hindi ka makakapag-order ng size na bipolar. Naman ng bisexual. Wala kang makikita ng size. Kasi yung design ng Panginoon, lalaki ko ba ito? Diba? Merong lalaking slim, merong lalaking chubby, diba? Merong babaeng chubby. May nag-iiba-iba tayo ng body shape. But yun lang ang size. Yun lang yung design ng Panginoon, lalaki. Pero pinipili ka ng mundo na hindi fashion na yan. You determine who you are. Just look into yourself. Diba? At sinabi po yan actually dito sa Romans chapter 1. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been received. But lagi niya nakakita ng Panginoon kung sino siya, kung gaano siya kabuti. Ayun na pag umulan, pag lumabas yung rainbow. Ang rainbow is the symbol or the reminder that God will not destroy the world again through a massive flood. Pero pagkas ngayon, ang mga tao na nakakita ng rainbow, ang mga gender equality. Diba? Yun naman yung pinaglaban. Diba? Rainbow. Diba? Yung church natin na rainbow. Diba? Diba sabihin ano din tayo? Hindi. Diba? For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Ang standard ng mundo is laging aliwas sa standard ng Diyos. Pinag-aralan natin ito before. But that's humihingi na yung pagkapit natin sa standard ng Diyos dahil dun sa tanong na sinabi ba talaga ni God. And itong mga nakaraang araw, kung pinadala mo yung video na sinend ni Pastor Choi, parang yun yung narinig ko dito sa pastor na ito. Baka naman ang sinabi talaga ni God ay hindi yung prutas, kundi ito. Yung nakakabahala yun. Because that teaching, nasa YouTube, di ba? Nasa TikTok, di ba? And we do not know how many people madali masabi, ayaw mo nga, no? Sabi kasi sa Bible, di ba? At itong tao nito, madali ka pang maniwala kasi pag tinignan mo yung background niya, maganda yung buhay niya. So, sabihin na, siguro ito pa business siya. Di ba? May mga kakilala siya mga pastor, meron siya mga kakilala mga artista, di ba? May mga artista na nag-a-attend sa church niya, nagsasabi na din ako. Pero when we go back, when sinabi niya, sinabi pa na egoistic. And it's dangerous. It's dangerous po para sa atin. Dahil ang pagtatanong ng serpent kay Eve, yung mga tanong na dahil ito, naglalagay ng pag-aalaman sa puso natin. And once na magkaroon ng pag-aalaman, kung hindi tayo sure doon sa katotohanan ng Diyos, pwede tayo bigyan ng mga alternate information na maaaring mag-confuse sa atin. Sa katotohanan at sa standard ng Diyos. So, tandaan po natin na yung standard ng mundo, iba sa standard ng Diyos. Ang usual na magiging response ng mundo sa atin is that the world will need us. The world will always find ways to go around or directly disobey God's standard. Kung hindi nila tayo convincing na sumama sa paniniwala nila, they will judge us. Sabi nila, makaluma kayo. You are bigoted. Diba? Mga religious, mga hypocrite kayo. Ang paalala sa akin ni Apostle John, huwag tayo magduda. Actually, hindi niya sinabi niya, yun yung katulad ni Cain. Diba? Parang hindi nila tayo patayin, but they
fail us in their minds and with their judgment. Siguraduhin natin na sinusunod natin ng Diyos na siya yung tamang standard ng pag-ibig at kapitan. Next po. Tandaan pa natin na ang Diyos lang ang nagbibigay ng tunay na pag-ibig at kapatawaran. Sabi dito ni John, by this we shall know we are of the truth and reassure our heart before Him. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart. Hindi ibig sabihin na sinasabi dito na yung maniwala ka lang sa puso mo, tapos ano ka na. Ang sinasabi dito ni John, na kung meron kang pagpapatawad, pangpante ka sa iyong puso, na we are no longer under judgment, but we are under the grace of God. Pero minsan, dumarating lang sa point na parang, tinatawag ba talaga ako ng Panginoon? Pakalaki ng kasalanan na nagawa ko. May mga pagdududa tayo, mga doubts na dumarating. And when doubts do come in our life, they will come. Ang reassurance po sa atin dito is, God is greater than our heart. Yung salvation pa natin is secure sa kamay ng Panginoon. Diba? And our feelings do not change that. Sometimes we feel na, Lord, parang hindi naman ako safe. Pangalawakan natin yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon, that everyone who believes in the name of Jesus will be saved. Diba? Believe, hindi lang yung, naniniwala ko kay Jesus. Pero gagawin ko. But believe na, paninindigan natin. Paninindigan natin yung paniniwala ko. Hindi siya believe na, naniniwala na ako kay Jesus, pero gagawin ko lang na, yan. Same old tayo yung buhay mo. But I believe in Jesus that changes us, changes our hearts. Importante malaman natin na dahil ang Diyos ang nagtatakda ng standard ng pag-ibig at pag-ibigan, palos sa Kanya rin nagmumula ng tunay na pag-ibig at kapatawaran. Kaya yung tinuturo niya yung konsepto, yung agapaw. Kasi ang pagmamahal na gaya ng Kristo, pagmamahal na gaya ng meron pang Diyos na gaya ito. Do you know any other God? Di ba pag napapanood natin sa mga movies, yung mga gods, nakakatakot sila, tapos kailangan amuin mo. Or else, they will destroy the world. Diba? Pahihirapan na yung buhay mo. Kaya to the point na yung mga tao, inaalin yung sarili niya ng anak. Because the gods were scary. Hindi na scary. They were fearsome. Nakakatakot sila talaga. Ay, hindi. Pero, sinabi ang Diyos na meron po tayo, Yahweh El Shaddai, Yahweh El Elyon. God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Siya rin gumawa ng paraan. Alam niyo, hindi natin kaya abutin yung standard na yun. Kaya sinabi ng Panginoon, tama na anak, ako na nagagawa para sa iyo. Ang mga Diyos-Diyosa na hinihingi niya yung buong debosyon at minsan pa para sa sila. Na kailangan ay magpanata ka na siyang na linggo, hindi na makain ng sisig. Diba? Diba? O kaya na siyang na linggo, kailangan magpunta ka sa ganitong simbahan. Doon ka lang magdadasal. Diba? Siyang na linggo, mag-attend ka ng ganitong klaseng service. Diba? May ganong klaseng devotion na hinihingi ng mga Diyos-Diyosan. Pero ang Diyos, ganyan ang pag-ibig niya, siya pa yung nagbigay. He gave His life for you and for me. Hindi ba siya karapat dapat na sundin ng somebody? Ganito kalawak, ganito kalalim, ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. So what this means for us is yung pag-practice ng tunay na laban ng forgiveness means that we are also following the standard. We are agreeing with the standard set by the God Most High. Sinabi ko sa verse 15,
Kung sa kapatid mo, paano na siyang pinatay? You're a murderer. You know that no murderer has eternal life abiding in him. By this we know love. Paano ang tunay na pag-ibig? He laid down his life for us. We ought to lay down our lives for the brothers. Sinabi ni John sa kanyang gospel, greater love has no man than this. Wala nang hihigit pa pag-ibig na isang tao ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman literal, hindi literal na mamatay tayo. Hindi naman literal na. But ibigay natin yung buhay natin para sa kanila. Isang natin yung ating selfishness. Mamuhay tayo para mabuhay ng iba. Sila yung mga bukas na ibigay yung kanilang kung ano yung meron sa kanila. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Lumapit yung kaibigan mo. Tapos, meron ka namang extra, pwede bang maibigay. Tapos sabihin sa kailangan ko talaga namin, kapatid, pag-pray lang kita. Bakit mo hindi nagagamot? Diba? Sila yung mga tunay na sumusunod sa Panginoon. Little children, let us not doubt in word or talk, but in deed and in truth. Ang pag-ibig at pagkuwira ng Diyos, hindi siya abstract concept. Hindi siya pwede kwento ko ibang job. Na nagsabi na, hindi po ako masamang tao. Therefore, good job. Natural na nakikita ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Do you know what is the difference between isang mabait na tao at isang Kristiyano? Alam ni Maida. Ang difference po na isang mabait na tao at isang Kristiyano, sabi dito, indeed and in truth, sa gawa at sa katotohanan. Yung katotohanan na pinangahawakan natin. Pinangahawakan ng isang Kristiyano ang katotohanan na tanging sa Diyos nagmumula ang kabutihan, ang katuwiran, ang kabanalan. Sa Diyos nagmumula yung aming kakayanan umibig at magpatawad. Kinikilala ng isang Kristiyano yung katotohanan ng pag-ibig, nature ng isang banal na Diyos. At in-express ito or pinakita ng Diyos sa atin sa pagkatawad ni Jesus Christ. Pangatlo po, ang tunay na pag-ibig, pagpapatawad ng Diyos, matatagpuan kay Jesus Christ. So, hindi po totoo na si Yahweh, kasi sabi, Yahweh of the Old Testament, hindi siya mapalubog ng Diyos. Bakit ba may wrath na laging pinapakita ang Diyos in the Old Testament? Kasi nga, there is a standard that has been violated. Yung standard ng kanyang righteousness. Dahil na violate yung standard na yun, He shows judgment. Nagpakita ang Diyos ng judgment in several instances. Yung pagsunog sa Sodom and Gomorrah, yung pagsako sa Kanaan. And actually, for the record, di ba, tingnan na po dati ng content natin sa Bible. We see that yung mga Israelitan, sila na, yung naging kapatid ng mga Canaanites na pinalayas sa centuries before, gusto din sila. Diba? Hindi naman sila tinanggalan ng Diyos dahil trip lang ng Diyos. But because they, the chosen people of God, violated the standard of righteousness. Hindi na love yung pinapakita ng mga taong ito. But they were lusting. May lust. Meron ng pagnanasa. Meron ng pagiging sakit. They had become selfish to the point that they were willing to eat their own children just to survive. Ayon kay John, ang nais or utos ng Diyos, namin sa verse 23, this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, just as He has commanded us. This is consistent to sinabi ni Jesus Christ, the greatest commandment. Matthew 27, verses 37 to 39. You should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. The second is like, you shall love your neighbor
as yourself. Yun yung pinaka-mensahe ko ng Biblia na ano ba gagawin ng isang tao para maligtas. Believe in the Lord Jesus Christ, then love your neighbor as yourself. Balikan natin ang quoting si Jesus, di ba? Alam ba natin kung ano yung sabihin ng pangalan ng Jesus? The name Jesus is the Greek form, the transliteration of the Hebrew term Yeshua, Yehoshua, or Joshua. Pagka yung pinangalanan niyo yung anak niyo ng Joshua, actually, it means Yahweh saves. Yahweh is our salvation. So yung Diyos na pinag-work ko dito, ng pangalan ng Jesus, Yahweh is our salvation. So bakit sasabihin ng ibang mga pastor na hindi Diyos? Si Yahweh ay hindi siya mapagpatawad at hindi nag-iibig ng Panginoon. Gusto ko lang kung balikan ba natin yung sabi po dito sa yung Greek alphabet, Hebrew, sabi din kasi ng pastor na ito, mag-aaral kayo ng Hebrew. Naalala mo ba yung Hebrew mo? Diba? Ang Hebrew na alam mo, gagawa ka ng kape, Hebrew smoking. Mahirap mag-aaral ng Hebrew. But there are instruments that you can use. Ginagamit ko po ngayon, Bible Hub. Okay? Pero dito, yung Hebrew na version ng Deuteronomy 6 verse 5, yung part A na nilagay ko dito. And you shall love the Lord your God. Weyahabta. Hindi ko alam kung tama yun sa Weyahabta, Yahweh, Elohim. Di ba? You shall love the Lord. Yung ginamit ko na term is Yahweh. Di ba? So we know na if you just look take time to go to the Bible, we don't see a God who is really angry. Makikita ko natin ang isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na nagpapatawad, isang Diyos na banal. Kaya naman siya nagagalit kasi na-violate yung standard. And we are all like, pero dahil kay Kristo, yung kasalanan natin yun is kinuha niya para po sa atin. Doon sa instruction ni John, we believe in the name of His Son, Jesus Christ, love one another. Bakit si Jesus Christ? Diba? Bakit hindi si Moses? Bakit hindi si David? Bakit hindi si John the Baptist? Because Jesus Christ is the complete revelation of the love and forgiveness of God. Hindi na natin kailangan maghanap para ito yung tatay ni God. Diba? We don't need someone who is more loving and forgiving than Jesus Christ because Jesus is already the revelation of God the Father. Sa totoo lang, there is no such thing as Jesusness in the Bible. Let me put that on record. But there is a term called Christ-likeness. Maging katulad ni Kristo. And sinabi ko na ito before. Diba? Example ko si Kuya Joseph. Si Yoyo, hindi siya magiging si Kuya Joseph. Diba? But he is like you, the Father. Hindi tayo magiging Kristo. But we can become like Him. Ibig sabihin, we acquire the character of Jesus Christ. And you cannot have Jesusness without acknowledging His Yahweh-ness. Dito sa paalala niya, makikita natin na ang nais ng Diyos, isabuhay natin yung kanyang pag-ibig. Isabuhay natin yung kanyang pag-ibig at pagpapatawad sa pamamagitan ni Jesus Christ. So ano pong ibig sabihin ko nito para sa atin? Pagsasabuhay ng love and forgiveness, pamamagitan ni Jesus Christ, means that we have to recognize, kailangan natin kilalanin yung pag-ibig at pag-ibigan ng tunay na Diyos. It all goes back to God. We can't stop with Jesus. Kailangan kilalanin natin that Jesus is part, hindi siya part, that Jesus is God Himself.
Ang sino man ano ni John, sabi dito, whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. Ang sino mang namumuhay ayon sa utos, standards ng Diyos, namumuhay ang Diyos sa kanya. Alam natin na ang Diyos ay tunay na nasa atin because we have the Holy Spirit that is given to us through Jesus Christ. Tingnan naman natin sa galing word na ginamit ko ni John dito. And elsewhere through the New Testament, you will not find the word Elohim, you will not find the word Yahweh. Because the New Testament is written in Greek. Diba? So the word na ginagamit ko ng mga New Testament writers is Theos, which means God or a God. Depende dun sa context, kung malalaman mo na small God ba or big letter God. But God, Theos as a proper noun, God, the creator and holder of all things. And before the New Testament, yung context when writers use the word Theos, it is the supreme being. Ibig sabihin, pinaka sa lahat-lahat. Ginamit ni John yung word na Theos to refer to God, to refer to a Diyos na may karapatan sa lahat. At importante malaman natin ito kasi ito yung nagpapakaalala sa atin, ang Diyos. He created us. Basically, siya yung may karapatan sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na mali ka na you're a liar, you're a deceiver. Diba? Hindi natin siya pwedeng sabihin na para kang yung gumawa ka ng baso, nagulpa ka ng baso, tapos sila, yung baso nagreklamo sa'yo, mali, bakit mo ginawa ganito? Diba? Ang weird na isipin, pero that is what we are doing. When we accuse God, when we accuse Yahweh as a deceiver and as a liar, parang pinipili lang natin kung ano yung characteristics ng Diyos na gusto natin. When we practice love and forgiveness by believing and trusting in Jesus Christ, loving one another, we know that we are doing what God wants. Kapag ginagawa natin, ayaw yung ibig, nagpapatawad ng katulad ni Kristo, kinikilala natin ang Diyos bilang siyang pinagmumula ng tunay na pagkikitan. When we truly obey Jesus Christ, we are in fact honoring and obeying God. And this is what God wants for us. So, to wrap up all of these things, importante po ang pag-ibig at katawan sa mga Kristyano. Kasi ito po ang mga katangian ng Diyos. Love and forgiveness is the character of God. Kung nais natin mamuhay na may pag-ibig at may pagpapatawad, kailangan pinalangin natin yung tunay na Diyos. Ang ating Diyos, si Yahweh, siya ang nag-set ng standard ng love, ng righteousness, ng holiness. And He revealed all of these things in the person of Jesus Christ. Yung kanyang love, for God so loved the world that He gave His only Son. Diba? Yung kanyang forgiveness, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. So hindi tama at hindi ayon sa gustuhan ng Diyos. Kilalanin natin na si Jesus lang ang Diyos. It's not biblical. And it's not right. It's not what God intends for us. And then we cannot deny kung sino yung Diyos sa Old Testament. Hindi totoo na ang Diyos sa Old Testament kung malibig kita. He is not an angry God. And then sa New Testament, di ba? We are a New Testament church. We love each other. Diba? Kaya yun, nagkakaroon mo totoo na rin ng mga sins. Go and take time to read the prophets. Sa mga sulat ng mga prophets, makikita natin yung dati ng paligid ng Diyos. Actually, sa Revelation, we see God not as a loving God, but as a vengeful God. Diba? Because He is judging the world. But we also see His love. Kasi, bakit kailangan may judgment? Kasi para iligtas yung mga tao na nag-suffer sa consequences ng sin. Nakatakda ang pagbabalik ni Jesus as King, as a conquering King. He's not, we will not see Him initially as like, Jesus, nandiyan ka na, di ba? But He's vengeful and wrathful.
came. Kaya nga sinabi dun sa message ng passage, the day of the Lord will bring darkness. Hindi dahil sa, isa doon sa sinasabi yan. Si Jesus, sinabi niya, I am the light of the world. Kumatalang the day of Yahweh will be darkness. Kasi, it is a very hard time, the day of judgment. Kung nais lang natin na yung Diyos ng New Testament, we are not only missing the big picture, we are missing everything. We are in the danger of seeing an incomplete God. A God who is kung ano yung gusto lang natin. To deny the God of the Old Testament is to deny the completeness of God in Jesus Christ. Hindi tayo makakawin sa Jesus-ness lang. Kasi ibig sabihin nito, tinatakwil natin yung tunay na Diyos na kinakatawan ng Kristo. Labas nito, maaaring mabait lang tayo. Mabait lang tayo. Pero hindi tayo yung pag-ibig at katuwiran natin sa Diyos. So sa linggo ito, as we reflect sa ating mga pinag-aralan ko today, paano natin isasapamuhay yung pag-ibig at kapatawaran ng Kristo? Sino yung kailangan natin patawarin? Kailangan natin magpatawad ng tao. Kailangan natin patawarin sa sarili natin. Sino kailangan madama ang pag-ibig ng Diyos pamamagitan ng Jesus Christ? Panalangin po natin ito. At ilingin sa Holy Spirit po ng Diyos. Ang maganda po dito is that God is gracious. He gives forgiveness to those who ask. He gives wisdom to those who ask. Ilingin na natin sa Holy Spirit na buksan yung mga mata po natin. Buksan yung ating mga mata sa katotohanan ng kapadalan, kapatinan ng Diyos. Na kaya patuloy na ipapadama sa ating King Jesus Christ sa bawat araw. So, mahalin at parangalan po natin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang love and forgiveness na meron tayo dahil ng Jesus Christ. Panalangin po.